Is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lac-Puedrag Incorporated, and Manila Bulletin. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang 15 linggo sa karaniwang panahon na may temang pagtitiwala at pagunlad sa salita ni Jesus. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word SVD ang banal na misang ito sa Mission House Chapel, Christ the King Mission Seminary, A. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Ang mumumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Noel Gatchalian, SVD. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaini rin. Ang Ebanghelyo po sa araw na ito, ika-15 linggo ng karaniwang panahon, ay tungkol po sa paghahasik ng isang magsasaka sa binhi. At ang binhi ay nakarating sa iba't ibang klase ng lupa. Ang lupang ito ay simbolo ng puso at damdamin ng bawat isa. May mga taong may puso ay bato, hindi niya tinatanggap ang salita ng Diyos, at may puso namang marunong at taos-pusong tumatanggap. Para po higit tayo maging karapat-dapat na tumanggap ng biyaya ng Diyos, humingi po tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, sa mga paraan at ating mga pagkakasala na hindi natin pinaniwalaan at tinanggap ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Pagsisihan po natin. Sa kawalan namin ng pagpapakumbaba, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa di namin sapat na pagtitiwala sa iyong pagmamahal at kapangyarihan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At sa di namin pagpapatawad sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dahilan ng kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo naming dahilingan, ikaw na nalulugdog sa tanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mo ng makapagwaksi sa lahat ng salungat sa ngalang Kristiyano, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik.
aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait-butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang tumitilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sannilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sannilikha hindi sa kasugatan nito, kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay nagpapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampun sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang ating Panginoon. at sumaini rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabing lawa. Pinagtipunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob ko sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkakaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita. Nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. "Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita at makarinig ang inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang Ebanghelyo po at ang salita ng Diyos sa linggong ito ay tungkol sa pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa maghahasik at ang binhing hinahasik. Ang binhing hinahasik ng magsasaka ay nalaglag sa iba't ibang klase ng lupa. Mayroong lupa na sa tabing daan. Ito ang mga tao na indifferent, na ibig sabihin walang pakialam. Na ibig sabihin hindi nila pinapansin kung ano man nangyayari sa kapaligiran nila, wala silang pakialam. Ganyan din, kapag tayo tumanggap ng magandang balita, ito ang binhi na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Dapat
ay tatanggapin natin. Ang isang maghahasik ay naghahasik ng tatanim para magbunga, hindi para masayang. Kaya napakahalaga para sa atin na dapat tanggapin natin. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Nasa tabi ng daan nahulog ang mga binhi, ang ibang binhi, na ibig sabihin, ito ay walang ugat sapagkat kinain lamang at tinangay ng mga ibon. Ganyan din, kapag hindi natin pinahahalagahan ang salita ng Diyos, hindi tayo marunong makinig, wala tayong pakialam, yan ay kukunin ng masamang espiritu at wala yung binhi, yung magandang balita na ipinahahayag sa atin ng ating Panginoon. At meron din naman mga binhi na hulog sa mga lupang maraming bato o matitigas na lupa na hindi binungkal. Kaya sumibol kagad, ngunit dahil lang sa walang ugat at natuyo, ito nga ay hindi nagbunga sapagkat walang ugat. Ganyan din ang ating puso. Kapag tayo ay puno ng galit, ang ating damdamin ay maraming hinanakit, hindi natin matatanggap. Hindi natin makakayanang pakinggan at unawain ang salita ng Diyos. Kahit na magpaliwanag ang Diyos, hindi natin matatanggap sapagkat hinayaan natin ang ating puso ay masyadong naging tulad ng bato. Dahil sa ating galit, sa ating paghihiganti. May mga binhi na nalaglag sa dawagang sa mga damuhan, maraming mga tinik. Ito po ang ibig sabihin nito. Maaaring ito ay nangangahulugan dahil sa mga dawag, sa mga damuhan ng ating puso, na ibig sabihin marami tayong mga pangamba, marami tayong ambisyon. Lalo na mga taong gustong yumaman, gustong magkaroon ng maraming ari-arian, may mga ambisyon sa buhay, gusto nilang makarating sa ganituan, na ibig sabihin, mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang mga pakay, ang kanilang materialistang ambisyon, kaysa matanggap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi nila maunawaan sapagkat iba ang focus, iba ang pinakikinggan nila. Sila ay nasisilaw sa kanilang mga ambisyon, sa kayamanan, sa pera, sa panunuhol. O kaya, paminsan, ang isang tao, hindi lang pera, kundi yung kagustuhan niya na siya kilalanin, o kaya siya maging makapangyarihan. Ngunit, alalahanin natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon, siya ay binibigyan ng halaga ang mga taong maliliit, mahina, sapagkat nakikilala niya na ang mga taong ito, sa dahilan sa kanilang kahirapan, ay wala na silang maasahan kundi ang Diyos. Nadama nila ang kahirapan, kung kaya sila ay dumudulog sa ating Diyos. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, may mga binhi na nahulog sa matabang lupa. Ibig sabihin ng matabang lupa, tinatanggap nila ng taus-puso ang binhi na hinasik ng magsasaka. Ganyan din ang mga mahihirap, ang mga walang-wala sa buhay dahilan sa kanilang kahirapan, sa kanilang pangungulila. Inaamin nila na sila may pangangailangan. Dahilan sa parang naging mabigat ang kanilang pamumuhay, sila ang nakadadama ng pangangailangan. Alam niyo, paminsan dahil sa marami ka ng pera, meron ka ng sasakyan, may bahay ka na, yung self-sufficiency na ibig sabihin na parang wala ka ng kailangan kasi meron ka ng lahat, ay nagiging mayabang tayo. Hindi pa rin natin kakailanganin ng Diyos. Kasi
meron na tayo. Pero alam naman natin na hindi lamang yan ang pangangailangan. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Hindi lahat ng bagay ay makakayanan natin. Kaya nga ang ating mahal na Panginoon, ang kanyang paghahasik sa matabang lupa, ay ibig sabihin nito, na matabang lupa ay marunong makinig. Tinatanggap niya ng taos-puso. Tinatanggap niya ng taos-puso ang pananalita ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Mother Teresa, kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay magkakaroon ng pag-asa. Lalago ang iyong paniniwala. At dahilan sa iyong pagtitiwala, dahilan sa iyong pag-asa, natututo kang magmahal. At kapag ikaw ay natutong magmahal, ikaw ay maglilingkod. Yan ang napakaganda sapagkat nanalangin ka, nagnilay ka, inunawa mo. Napakahalaga para sa atin yan. Alam mo tayo paminsan, dito sa panahon ng artificial intelligence, inakala natin na lahat ay may kasagutan. Punta ka lang sa Google search, pupunta ka sa meta search, ganyan. Pero kulang yon sa pagninilay. Kapag hindi ka nagnilay, hindi mo matitimbang kung ano talaga ang talagang tama o mali. Kinakailangan pa rin tayo ay magkaroon ng pagsisikap para malaman kung ano ang tunay, kung ano ang karapat-dapat. Kung tayo magpapadala lamang sa Google search o kaya akala mo magagawa mo lahat, may kasagutan ng lahat dahil dito, nagkakamali po tayo. Kinakailangan din na tayo marunong magpasya kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang makatao, kung ano ang talagang makadiyos. Kasi hindi may bibigay ng mga bagay na ito ang tunay na kasagutan. Kaya ang pagninilay, ang pakikinig, ang pananalangin ay napakahalaga para maunawaan natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag tayo marunong makinig at inuunawa natin mabuti at ating isinasabuhay ang ating naunawaan, ito ay magbubunga. Kaya nga sinabi na magbubunga ng 100, 60 beses, 30 beses. Ibig sabihin, naaayon ito sa ating pag-unawa, sa ating pagkilos pagkatapos nating maunawaan. Kaya mga kapatid, alalahanin natin na ang Diyos ay nakikiusap at nakikipagsalita sa atin. Hindi tayo pwede magbingi-bingihan o magbulag-bulagan sapagkat ang Panginoon ay may maraming sorpresa para sa atin. Halimbawa, sinabi ng Diyos, hindi ako naparito para parusahan ka, kundi para ikaw ay patawarin. Kapag nadama natin ito, kahit na gaano kabigat ang ating mga pagkakasala, mga pagkakamali, kapag nadamo ang pagpapatawad at ang pagmamahal ng Diyos, yun ang magbibigay lakas sa iyo, ang loob na maunawaan mo na sa kapila ng iyong kahinaan at pagkakamali, mayroong isang taong nagmamahal, ang Diyos na nagmamahal, na siya pupuno sa ating mga kakulangan. Kaya mga kapatid, alalahanin natin, ang Diyos ay may magandang balita sa bawat isa sa atin. May sorpresa ang Diyos. Kaya dapat tayo makinig at sa ating pagkikinig, sa ating pagninilay, ay tatanggapin natin ang bunga ng biyaya ng Diyos. Sariwain po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos ang banal na tagahasik. Manalangin tayo upang ang ating mga puso ay maging mabuting lupa, handang tumanggap sa kanyang salita at magbunga ng mabubuting gawa. Manalangin tayo ang ating pong dasal. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at lahat ng nagpapahayag ng salita, patuloy nawa nilang ibahagi ang salita ng Diyos ng may pagmamahal at huwag kailanman mapagod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mamuno nawa sila ng may karunungan at pangalagaan ang dangal ng lahat, lalo na ang mga mahihirap at mga nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating parokya, tumugon nawa tayo ng may tunay na pagkakawang gawa sa mga pangangailangan ng kapwa at sa daing ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, buong puso nawa nilang labanan ang tukso ng kayamanan at mga kahamulingan ng mundo. Maglaan ng oras na makinig sa salita ng Diyos at maging matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pasasalamat para sa pamilya ni na Claire Esguera, Corinne Tereno, Malu Agkawili, Maria Cristina Samano, Nemesio Alvarez, Ruth Rezano, Edward at Rica Archie, Josh at Russell Manumbale, Julia at Pasencio de Guzman at Redoblado family. Espesyal na panalangin kina Gilbert Villasanta, Grace Aquino at MCFI Office. Agarang paggaling kina Dennis at Linda Redoblado, Stella at Gerardo Canlas, Jean at June Hara, EJ, Efraim, Mikael at Rolio Pablo, Aurora Teresita Geraldes, Michael Gatchalian, Bingay Arcebido, Dennis Prager, Grace Aquino, John J. del Castillo at Zenaida Uy Cabang. Panalangin sa kaluluwa ni na Fathers Bel San Luis SVD, Roberto Nolasco Flores, Carlito Fernandez, Carlos Villar, Danilo Ragos, David Westoby, Rosario Laurel, Sammy Esguera, Sister Erlinda Bueno, Cipriano, Emma at Salud Santos, Dominador, Deborah, Gaudencio at Ruth Cabatu, Juan, Nilda, Chito Jr., Potenciana, Rina, Segundina, at Vicente Sr. Redoblado, Cesar, Leticia, Liberato, Ofelia, Rita, Rodi, at Rosita Meneses. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan
gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin sa langit, Ikaw ang nagpapadami ng ani sa lupa. Dingin mo ang aming mga panalangin. Palambutin mo ang aming mga puso at tulutan mong lumago ang iyong salita sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating alay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga mga nananalig na tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang ating Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling ng ang lahat ng umiiral sa iyong likhain, at siya sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya ay kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang tunay na inang totoo, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga hel sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kalangitan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo ay ngunit sarili ay ihari ang pagkain iniluwagan, pinagsasalimanan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lingapin mo, Ama, yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, ang aming Santo Papa, at ni Elias, ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, at ng kanyang kabiyak na si San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na kagagaling na utos ng ating Panginoon, dasalin natin ang panalangin itinuro niya sa atin. Mapasa
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Ihagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaini rin. Magbatian tayo, maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis sa mga Ito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilaw ng liwanag ng mga nawawala, inapay na ang buhay pagkain ng dukha. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa pamilya. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklurin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Itayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbibigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat na ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan po ng Mission Communications Foundation, Inc., lubos kaming nagpapasalamat sa mga sumusunod sa pagsuporta sa ating Family TV Mass. Father Jerry Orbos, SVD, Superior Delegatus, SVD, Philippine Central Province. Father Sonny De Rivera, SVD, Office Administrator, SVD Mission House. Father Noel Gatchalian, SVD, Mass Celebrant and Homilist. Our lector, Sister Susan Mendoza Reyes. Espesyal na pasasalamat sa aming mga sponsors, donors at benefactors. Maraming salamat din sa aming mga televiewers dito at sa ibang bansa at sa mga online audiences. At sa ating Mission House staff and personnel, thank you and God bless us all. Sumainyo ang ating Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umay kayong mapayapa, pakinggan, unawain na sa buhay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, Lac Puedrag Incorporated, and Manila Bulletin.